Kamusta, mga bata? Handa na ba kayong makinig ng isang kwentong puno ng kabutihan, pagtutulungan, at isang mahiwagang gintong butil? Tara, sabayan ninyo ako sa isang malalim at makulay na dagat, kung saan matatagpuan ang isang masipag at matalinong alimango na may pangalan na Toto. Sa malalim na bahagi ng dagat, nakatira si Toto, isang masipag na alimango. Hindi tulad ng ibang alimango, si Toto ay hindi palaaway. Palagi siyang handang tumulong sa sinumang nangangailangan, maliit man na isda o malalaking pawikan. Araw-araw ay bagong pagkakataon para makatulong, sambit niya habang tinutulungan ang isang seahorse na naipit sa lumang lambat. Isang umaga, habang naglalakad si Toto sa tabi ng buhangin sa ilalim ng dagat, may isang kakaibang liwanag siyang napansin. Lumapit siya, at laking gulat niya, isang gintong butil ang nakabaon sa buhangin. Aba, ano kaya ito? Mukhang napakahalaga. Hindi niya agad kinuha ito. Pinag-isipan niya kung kanino ito maaaring pag-aari. Ngunit wala namang tao sa paligid. Kaya maingat niyang inilagay ang gintong butil sa isang kabibe at dinala ito pauwi. Kinabukasan, nabalitaan ng buong dagat ang nakita ni Toto. Dumagsa ang mga hayop, si Maymang, ang pusit na chismosa, si Pipo, ang isdang mahilig sa ginto, at si Mang Berto, ang matandang pagong. Uy Toto! Totoo ba yang sabi nila? May ginto ka raw. Akin na lang yan, Toto. Di mo naman kailangan ng ginto. Isa lang naman yang alimango. Mang Berto, marahan. Hindi lahat ng makinang ay dapat angkinan, Toto. Anong plano mo sa gintong butil na yan? Hindi ko pa alam. Pero isang bagay ang tiyak, hindi ito para sa akin lang. Habang lumalaganap ang balita, may ilan ang nagtatangkang nakawin ang butil. May pusit na gustong kunin ito sa gabi. May talangkang gumawa ng chismis para siraan si Toto. Ngunit kahit maraming tukso at panghuhusga, nanatiling tapat at mahinahon si Toto. Sinabihan niya ang kanyang sarili. Kung itatago ko ito, ako lang ang makikinabang. Pero kung ibabahagi ko ito, baka makatulong sa marami. Sa araw ng bagong buwan, nagtipon ang lahat sa gitna ng Coral Garden. Sa harap ng lahat, tumayo si Toto. Mga kaibigan, ang gintong butil na ito ay hindi ko pag-aari. Pero pwede itong maging simbolo ng pagtutulungan. Iminumungkahi kong gamitin natin ito para sa ating lahat. Paano mo naman yun gagawin? Magtatayo tayo ng isang silungan para sa mga hayop na walang tahanan. Isang lugar kung saan ligtas ang lahat, may pagkain, tubig, at pagkakaibigan. Nagulat ang lahat. Ngunit unti-unti, isa-isa silang lumapit at nag-alay ng tulong. Si Maymang ang nagplano ng dekorasyon. Si Pipo ang nagsaayos ng pagkain. Si Mang Berto ang gumawa ng istruktura. Lumipas ang ilang araw. Ang silungan ay natapos. Tinawag nila itong bahay ng pag-asa. Lahat ay masaya, ligtas, at walang hayop na naiwan sa hirap. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, may biglang lumiwanag sa kalangitan sa ilalim ng tubig, isang mahiwagang sinag. Mula sa liwanag ay lumabas ang isang diwata ng dagat. Toto, dahil sa kabutihang loob mo at sa pagbabahagi ng gintong butil, isang bagong yaman ang ibibigay ko sa inyong komunidad, isang bukal na hindi nauubos ng pagkain. At mula noon, ang dagat nila ay hindi na nagkulang sa biyaya. At si Toto, siya pa rin ang simpleng alimango na masaya sa pagbibigay. Hindi dahil gusto niyang purihin, kundi dahil alam niyang, ang kabutihang ginawa mo sa iba, ay babalik sa iyo ng mas higit pa. Aral ng kwento. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung paano mo ito ibinabahagi sa iba.